Ang Murim ay tumutukoy sa mundo ng martial arts. Nang matapos ang Great War sa pagitan ng Orthodox at demonic cults, ang decisive victory ay nakamit ng Orthodox side, at ang era ng kapayapaan ay sumunod. Gayunpaman nang lumaon ang era ng kapayapaang ito ay nagbred ng dissatisfaction sa mga martial artists dahil sa kawalan ng oportunidad upang makalikha ng pangalan para sa kanilang mga sarili at bukod doon, ito rin ay nagdulot ng complacency sa martial arts development. Nang masense ang krisis, ang mga martial masters ay agad na nag-isip ng idea kung papaano mamimaintain ang level ng martial arts, na siyang nagdulot sa kapanganakan ng Dragon Phoenix Myth. At sa araw na ito sa ika-43rd Dragon Phoenix Myth, isang unexpected na individual ang nag-claim ng victory. Ang tukoy lang na aspeto patungkol sa background ng individual na ito, ito ay ang youngest son ng Golden Tiger Wall na isa sa top 10 merchant guilds ng mundo. Walang sino man ang nakakaalam patungkol sa martial arts affiliation o kaya naman training history nito. Ang malinaw lang isang bagong rising star ang lumitaw, huminga ng buhay sa Murim na napakatagal nang naging stagnant, at ang pangalan nito ay Yonwate. Gamit ang MMA techniques mula sa kanyang nakaraang buhay, siya na ngayon ay ang pinakamalakas na kampyon sa buong kasaysayan ng Dragon Phoenix Myth. Subalit, talaga nga bang ganoon? Ngayon sigaw ng host, sisimulan na nila ang final special event ng Dragon Phoenix Myth, ang Dragon Phoenix Duel. Ang nakakabinging hiyaw ng mga tao ay muling maririnig. Dragon Phoenix Duel. Ito ay isang closing event kung saan ang kasalukuyang kampyon ay haharapin ang kampyon ng nakaraang Dragon Phoenix Myth. Habang ito ay more on celebratory event at less intense kaysa sa finals, since ito ay labanan ng mga kampyon, para sa mga tao ito ay mas exciting pa kaysa sa finals mismo. Ngayon sambit ng host oras na upang i-introduce ang mga competitors. Sa kanan ay ang gumagamit ng bizarre na martial arts, yet higit na mas malakas kaysa sa iba, ang kampyon ng 43rd Dragon Phoenix Myth, ang martial eccentric na si Yonwate. Ang hiyaw ng mga tao ay muling maririnig. Mayroong sumigaw na ipakita nito kung ano ang kaya nitong gawin sa araw na ito. Sumigaw ang isa na dito siya pupusta sa pagkakataong ito, sobrang gwapo mo, hiyaw ng iba pa. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sang Hyuk na ilang araw na ang dumaan magmula nung finals, subalit ang craze ay hindi pa rin humuhupa. Well, malamang ito raw ay salamat sa naging napaka-intense na laban nila ni Jang-Oh. Anyway, ang effects ng Heaven Ascension Elixir ay napaka-amazing. Iyon ay kinain niya lang, ang lahat ng mga fatigue ay nawala at siya'y napuno na ng lakas. Sa rate na ito pakiramdam niya'y hindi siya matatalo kahit na kanino. Lumalabas na ang Heaven Ascension Elixir pala ay isa sa mga prizes ng kampyon, isang mystical pill na nagbibigay ng isang taong katumbas ng internal energy. Ngunit dugtong ni Sang Hyuk sa kanyang isip, ngunit siya raw ay hindi maaaring maging careless. After all, ang kanyang makakalaban sa ngayon ay walang iba kundi ang Archer Empress na si Seom-yeon, ang 42nd Dragon Phoenix Myth Champion. Hasambit ng Alliance Leader, dapat daw pala siya ay nag-effort pa ng husto upang ma-recruit ang batang iyon. Ano yung ibinigay niya raw bang kondisyon ay hindi ganoon ka-tempting? Well, maybe ipapatawag niya na lang uli ito bukas upang muling suyuin ng kaunti. Sumabat ang inspektor na ito na ang pang-30 beses na sinabi nito ang bagay na ito. Isa pa sa tingin niya, si Yonwate ay hindi isang uri ng individual na maaari mong maitali. Gaya ng martial arts nito, ito ay naghahangad ng kalayaan, kaya kahit na ano pang gawin nito upang ma-recruit iyon ay hindi sasali sa Murim Alliance. Kung ganun tugon ng Alliance Leader, kung ganun sa halip na siya, ano raw ba kaya kung ito na lang ang mag-invite? Sa kasamaang palad ay halang ang isinagot ng inspektor. Come on, yugyug ng Alliance Leader, ito raw ay gumawa ng paraan. Ang batang iyon ay lubhang napaka-valuable upang hayaan lang nila ang batang iyon ay ang higit na mas nakakaintindi sa essence ng martial arts. Higit sa lahat, hay sambit ng inspektor sa kanyang isip, ang taong ito ay talagang napaka-annoying. Hindi ko alam kung bakit na-censor ang daliri ng inspektor. Kung ganun lahad niya, ano raw ba kaya kung si Jang-Oh na lang ang i-recruit nila? Marahil iyon ay hindi nanalo sa pagkakataong ito, subalit iyon naman ay madali lang na magiging kampyon sa susunod. Hay baling ng Alliance Leader, ngunit ang batang iyon ay medyo, teka lang, sabat naman ng inspektor. Ito raw ba ay suspicious pa rin sa background ng batang iyon? Hindi raw ba't na-confirm na nila sa pamamagitan ng proper investigation na ang sinasabi nun ay totoo?
Oo, tugon ng Alliance leader, iyon daw ay totoo, subalit mayroon siyang kung anong nararamdaman na hindi maganda sa batang iyon. Hindi niya alam kung ano, subalit, tila ba sinasabi ng kanyang instincts na kailangan niyang maging maingat doon. Kung ganun, tugon ng inspector, kung ganun dapat daw ba na sila'y magsagawa pa ng mas masusing investigasyon? Nasambit ng Alliance leader, iyon daw ay kalimutan na lang muna nito sa ngayon, iyon ay pag-usapan na lang nila sa ibang pagkakataon. Siya nga raw pala, sino sa tingin nito ang mananalo sa dalawang ito? Ang isa ay isang renowned martial master na naabot na ang pinnacle for some time, habang ang isa naman, ay kaka-ascend lang, subalit talagang pambihira. Oh, come on, tugon ng inspector, ito raw ay wag umasta na para bang hindi nito alam ang dalawang ito ay complete opposite, hindi raw ba, kaya napaka-obvious na kung sino ang mananalo. Umano'y no way na ito na isang Murim Alliance leader ay hindi iyon alam. Syempre, tugon ng Alliance leader, alam niya raw, subalit hindi niya mapigil ang maging curious. Well, sa ngayon, gusto niya lang dong makita kung papaano iha-handle ng mga ito ang match-up of total opposites na ito. It's been a while, bungad ni Sang Hyuk kay Siem Yun, ano ito raw ba ay handa na? Of course, tugon naman ni Siem Yun, siya raw ay handang-handa nang ito ay harapin. Tinawag na my dear martial eccentric si Sang Hyuk. Haha, tugon ni Sang Hyuk, kung ganun siya raw ay honored, ngunit still dugtong ni Siem Yun, ang duelo ay isa pa ring duelo, kaya mas mainam na ito'y maging handa sa kung ano ang posibleng mangyari. Well, tugon naman ni Sang Hyuk, ganoon na ganoon ang hinihiling niya. Sumigaw ang host na kung ang parehong participants ay handa na, ang Dragon Phoenix duel na ito ay simulan na. Agad-agad ay sumugod si Sang Hyuk gamit ang 100 bewildering footwork, subalit si Siem Yun ay umatras lang at nagpakawala ng palaso, nagawang maiwasan ni Sang Hyuk ng gahibla. Gayunpaman, paglingon niya ay ilang mga palaso pa ang paparating, dahilan upang siya'y makapagpas siyang gamitin ang taekwondo at mag-perform ng spinning back kick upang i-deflect ang mga ito. Sa parehong pagkakataon ay sinabi ni Siem Yun na ang ganito kalaking galaw ay bounded sa mga openings. Though nagawang makakover ni Sang Hyuk, siya pa rin ay napa-atras. Wow, sambit niya sa kanyang isip, though ang palasong ginagamit nito ay walang ulo, ngunit sa internal energy na naka-infused dito, ang power na mayroon ito ay hindi pa rin kapani-paniwala. Umano'y kung hindi lang dahil sa siya ay nakasuot ng gauntlet, tiyak na ito'y tumagos na sa kanyang braso. Subalit ang higit na mas troublesome ay ang footwork nito, habang ang kanyang 100 footwork ay isang charging style na nakabase sa explosive strength, ang footwork naman nito ay kasing gaan ng balahibo. Ito raw ay tila pagsubok na pagtama sa isang balahibo sa pamamagitan ng paghagis ng bato, ang kanyang footwork ay hindi makakahabol, kung ganun maaaring iyon na lang ang natitirang paraan. Siya ay naka-built up na ng momentum, yung dating siya ay hindi tatangkaing gawin ang bagay na ito, subalit ngayong siya'y nakakonsume na ng Heaven Ascension Elixir at nakagain ng immense na internal energy, maybe ngayon kaya niya na itong pull off. Siem Yun, lahat niya, wag daw nitong isiping ito'y makakapagpatuloy pa sa pakikipaglaban sa kanya sa distansya, hayaan nitong ipakita niya ang kanyang fist energy, at ganoon na nga ang ginawa ni Sang Hyuk. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang partikular na lokasyon, kung saan makikita ang pag-rush ng isang horse carriage. Sa loob ay makikita si Inhay na ngayoy balot na ng benda at mayroong ilang ngiping nawawala, so sambit niya, so nagawa raw palang manalo ng bastard na iyon. Umano'y pagkatapos nung wasakin ang kanyang pagmumukha't ipahiya ng husto, nagawa pa nung makuha ang kampyonato, ito raw ay kalabisan na. Papatayin niya ang bastard na iyon daw ay isinusumpa niya, pahiyaw na dagdag niya pa. Inhay, sigaw naman ng isang babae, pakiusap, ito raw ay kumalma. Inhay, dagdag ng isa, ito raw ay magtiis lang muna ng kaunti, dahil sila ay kasalukuyan ng naghahanap ng assassination group sa kanilang side at yung individual na nag-agree na tumulong sa kanila ay kabilang doon. Umano'y once na umalis na ang bastard na iyon sa Murim Alliance, ang paghihiganti agad nilang sisimulan. Kung kaya sa ngayon, ito ay mag-focus na lang muna sa pagpapagaling. Sa ginagawang pag-iyak ni Inhay ay hindi mapigilan ng isang maluha na rin idinugtong ng isa pa na ang pangahas naman ng hayop na iyong wasakin ang pagmumukha ni Inhay at magdulot ng ganitong kahihiyan sa kanilang sekta, iyon daw ay unforgivable. Samantala sa kabilang dako naman, habang pinagmamasdan ang isang piraso ng biskwit ay nagtanong si Sang Hyuk kung nasaan ang lugar na ito, nasaan siya, sino siya.
Umano'y ang hindi pagkakaroon ng iniisip ay hindi nangangahulugang walang dapat na isipin kung siya'y hindi nag-iisip, then siya ay hindi nag-e-exist. Tama yun, dagdag niya pa kasabay ng pagpapak, sa simula pa lang siya'y hindi na nag-e-exist sa mundong ito. Nagtanong si Siam Yun kung anong kabobohan na pag-iisip ito, umano'y hindi iyon ganoon, ito ay hindi naman patungkol doon, hindi raw ba? Hapatanong na tugon ni Sang Hyuk-jis, sambit naman ni Siam Yun, ito pa raw ba yung parehong tao na napakatalas noon, talaga raw bang ang naging pagkatalo nito ay ganoon ka-shockang para rito? Natugon ni Sang Hyuk, ang fact na siya ay natalo rito ay hindi shockang, sabay dagdag sa kanyang isip na ang shockang ay ang naging pagkatalo niya rito ng napakalala. Siya ay natalo kay Jang O nung una silang mag-meet at kahit na iyon ay maituturing lang na training, siya ay natalo pa rin sa Sword Emperor at bukod dun, siya ay natalo sa Plum Blossom Warrior. Bago siya naging pinakamalakas sa kanyang nakaraang buhay, siya rin ay nag-suffer mula sa mga pagkatalo, subalit kahit na ipagsama pa ang lahat ng pagkatalong iyon, ito ay ang kauna-unahang pagkakataon na hindi niya man lang magawang matamaan ang kanyang kalaban. Kapag sinubukan niyang lumapit upang umatake, ito'y umaatras lang at nagpapakawala ng palaso. Inakala niyang ang kanyang 100 bewildering footwork ay sapat upang mahuli ito, subalit ang footwork nito, hindi ito raw ay mas mukhang mobility art. Ang kanyang 100 bewildering footwork ay walang anumang panama. Inilahad niya kay Siam Yun na wala naman itong ginawa bukod sa pagtakbo at pagpapakawala ng mga palaso, iyon daw ay kaduwagan. Well, tugon ni Siam Yun, after all siya raw ay isang archer, kaya ano pa raw ba ang gagawin niya upang ito ay matalo? Syempre ganoon, isa pa, hindi raw ba't ito rin naman ay gumamit ng fist energy? Haha, tugon ni Sang Hyuk, umano'y salamat sa napaka-sloppy na energy blast na iyon, halos madrain ang kanyang internal energy, ni siya nga raw ay hindi pa rin nakaka-recover magpahanggang ngayon. Oo, tugon ni Siam Yun, nakikita niya raw. Anyway, dugtong ni Sang Hyuk, ito raw ay nagko-confirm lang kung gaano siya kahina pagdating sa mga range attacks. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang ma-overcome ang weakness na ito. Well, sabat ni Siam Yun, marahil narito raw ang hinahanap nito. Nagtanong si Sang Hyuk kung ano ang bagay na ito, ngunit nagtanong lang din si Siam Yun kung nakalimutan na ba nito yung patungkol sa reward na hiniling nito doon sa Hinan. Ito ay isang advanced cultivation technique na mayroong kakayahang i-harmonize ang mga magkasalungat na mga energy at gawing highly stable. Hindi raw ba't ganoon ang request nito? Oo, tugon ni Sang Hyuk, siya raw ay hindi makapaniwalang talagang nagawa nitong mahanap ang napaka-rare na bagay na ito para sa kanya. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sang Hyuk na nung siya ay nasa Hinan branch, ang kanyang martial arts ay nagawang mahit ang talampas, kung kaya somehow ay ginusto niyang mag-evolve at pagkatapos na makapag-isip ng mabuti, siya ay nakapagpas siyang ang sagot ay ang pagmaster sa mga elemental attributes. Of course, ang pagkatuto ng isang elemental technique ay doable kapag mayroong sapat na pera at oras, subalit siya ay naging greedy, at hinangad ang isang cultivation technique na kayang i-handle ang iba't ibang mga attributes. Siya ay nag-request lang nun out of slim hope, iniisip na maybe since si Siam Yun ay mayroong mataas na posisyon sa Murim Alliance, baka posible, subalit hindi niya inaasahang talagang ito ay mahahanap nito. Hahaha, ito raw ay isang jackpot. Gayunpaman, nang makita niya ang nilalaman ay ganito ang kanyang naging reaksyon. Teka lang, patanong na sambit niya, ano ang Chehwanwo na ito? Hey, sambit niya kay Siam Yun, ito naman ay hindi isang secret manual, hindi raw ba? Sa tingin niya raw mayroong nangyari ritong pagkakamali. Sinabi ni Siam Yun na ang pangalan nito ay Chehwanwo, at ang bansag nito ay Mad Destructive Hermat. Ito ay umangat sa ranggo na senior elder ng Wudang sect sa napakabatang edad, gayunpaman in-interpret nito ang sacred art ng Wudang sect na dual energy cultivation technique mino-defy sa bazaar at iligal na paraan. Ayon sa mga sabi-sabi, ito ay nakalikha ng isang teknik na mayroong kakayahang i-handle ang lahat ng types ng elements at energy. Ano, tugon ni Sang Hyuk sa kanyang pagkabigla, nagtanong kung iyon ba ay totoo. Dumugtong si Siam Yun na ngunit ang Wudang sect kalaunan ay kinlaim na ang teknik na iyon ay unstable at napakamapanganib, kaya binan nila ang research at in-exile ang taong iyon. Gayunpaman, maging iyon man ay totoo o hindi, pakiusap ito raw ay wag masyadong umasa. Still, sambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip, sa ganitong uri ng story palaging mayroong something na mahahanap, hindi raw ba? Sinabi ni Siam Yun na hanggang dito lang ang impormasyon na maibibigay niya rito.
Ano tugon ni Sang Hyuk? Wag daw nitong sabihin, ano sinasabi raw ba nitong kailangang siya mismo ang maghanap sa taong iyon? Tama, ganoon nga tugon ni Siam Yun, dahil kapag ka ang Murim Alliance ay ang siya mismong kumilos at maka-obtain sa ganoong uri ng napakamapanganib na manual at ibigay dito ng direkta, tiyak na magpuprotesta ang Wudang sect at iyon ay maaaring mag-destabilize sa balansi ng buong Jiangho. Kung kaya ang naging conclusion ng Murim Alliance ay ang mag-gather na lang ng mga cultivation techniques na similar sa ni-request nito at mag-provide lamang ng mga clue, kung iyon ay makuha nito o hindi, ang lahat ay nakadepende na rito. Well, sambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip, lumalabas na talaga palang ang request niyang iyon ay kalabisan, at ayaw niya nang magkaroon pa ng conflict sa pagitan ng mga malalaking sekta dahil lang sa kanya. Alright, lahad niya kay Siam Yun kung ganun, siya raw ay satisfied na sa bagay na ito. Good to go naman ni Siam Yun, sabay tayo kung ganun ituturing niya ng complete ang transaksyon na ito, o tugon ni Sang Hyuk, ito raw ba ay aalis na agad? Oo, sambit naman ni Siam Yun, dahil marami pa siyang mga bagay na kailangang gawin, besides hindi raw maganda kapag ka mayroong kumalat na mga weird na rumor patungkol sa isang babae at lalaking nag-uusap sa loob ng isang silid sa 10 oras ng gabi, hindi raw ba? Ahem, ubo ni Sang Hyuk. Well, anyway, maraming salamat daw sa ibinigay nitong impormasyon. O pahabol ni Siam Yun, siya nga raw pala wag nitong masyadong sisihin ang sarili nito sa pagkatalo mula sa kanya dahil sadyang ito'y hindi lang sanay na makipaglaban sa mga archers, dahil kung ito ay nasanay lang sa mga range attacks, tiyak na siya ay ang siyang matatalo. Mula doon ay lumipat ang eksena sa loob ng quarters ni Sang Hyuk, kung saan makikitang binabasa niya ang scroll na naglalaman ng impormasyon patungkol sa Mad Destructive Hermit. Umano'y iyon ay huling namataan malapit sa Mount Wiji ng Zhejiang Province, iyon daw ay hindi ganoon kalayo mula rito. Since alam niya na ang lokasyon, ang kailangan niya na lang gawin ay ang hanapin iyon doon, subalit mayroon pang isang lugar na kailangan niya munang bisitahin. Pagkatapos niyang makipag-deal kay Siam Yun, siya ay nakabuo ng bagong plano. Kailangan niyang matuto ng range martial arts, at maka-acquire ng secret techniques na gumagamit ng elemental-based attacks. Then gamit ang divine level cultivation techniques, expand niya ang range ng kanyang martial arts. Siyempre ang mga elemental attacks ay maaaring magamit laban sa mga range techniques, subalit iyon din ay maituturing na devastating finishers, makapangyarihan, subalit nangangailangan ng malaking amount ng internal energy. Kung kaya una ang pag-aaralan niya lang muna ay mga basic range techniques gaya na lamang ng finger bullet, then ito ay hahaluan niya ng elemental power upang maging high efficient, at maging high destructive elemental projectile. Ito raw ay isang pangarap para sa mga kalalakihan, tiyak na siya ay makaka-afford ng mga manuals para sa finger bullet at elemental arts gamit ang prize money mula sa Dragon Phoenix Mate. Once na matanggap niya na ang reward, siya ay aalis na agad. Ngunit teka lang, sino raw ba ang nakakaalam kung kailan darating ang reward na iyon? Ang maupo lang dito't maghintay ay hindi niya style, at since iyon ay nasabi niya na, siya ay ngayon na aalis.